Mahilig ka bang mangutang? Make sure lang na marunong ka ring magbayad dahil hindi natin alam na baka yung maging kabayaran ay ang buhay mo. Hello Spooky Dolls! Good evening! Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong aswang at kababalaghan. I hope that you're all doing well. Huwag na po natin patagalin, let's go ahead and read our first story for today. Hello sa inyong lahat! Medyo mahaba pong aking kukwento. Pasensya na rin kayo kung medyo magulo ang aking pagkakalahad. Itong story na ito ay naganap noong panahon ng pandemic. Dahil pandemic at compound ng bahay namin magkakamag-anak, naging libangan namin ang maglaro ng card games araw-araw. Mula pagkatapos kumain ng tanghalian hanggang umabot minsan ng alas 7 ng gabi. Isang gabi, halos katatapos lang namin maglaro ng card games nang narinig kong nagtatawag ang isang pinsan ko na may halong pagmamadali sa kanyang tono. "Tita! Tito! Si Tita Mercy po!" Dahil sa kanyang tono, nagmamadali kaming pumunta sa pinakaharap na bahay kung saan nakatira ang aming Tita Mercy. Pagdating namin, nakahiga na sa sahig si Tita Mercy at sinusubukang i-revive ng aking mga kamag-anak. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na umabot si Tita Mercy sa ospital at ang findings ng mga doktor ay inatake siya sa puso. Tinanong namin yung anak ni Tita Mercy na nakasaksi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa kwento nito, kukunin lamang sana ni Tita Mercy ang kanyang telepono na nagcha-charge sa kanyang gilid na bigla itong uminda na masakit ang kanyang liig na parabang nabibilaukan habang nakatingala at minumwesta nito na bumababa na ang sakit papunta sa kanyang dibdib hanggang sa bigla na lang itong nawala ng malay. Fast forward. Ilang araw matapos i-cremate si Tita Mercy, bumalik kami sa dating gawi na naglalaro ng mga card games tuwing tanghali. Isang araw, habang naglalaro, dumating yung pinsan ko na nakatira sa ibang bayan at nagtanong kung anong kinamatay ni Tita Mercy. Nagtatakang sinagot ng mga pinsan ko ang tanong nito at ang sagot naman ng pinsan ko ay, "Kagagaling lang namin kay Mang Ray." Si Mang Ray na tinutukoy niya ay isang kilalang maalbularyo sa bayan nila. "Dito na kami dumiretso." Kinuwento niya na nagpunta nga sila kay Mang Ray dahil sa personal na pakay niya at naisip niyang patawas na rin ang pagkamatay ni Tita Mercy. Pinakita niya dito yung picture ni Tita Mercy at dito na nagsimula ang lahat. Wala pa siyang kinukwento, nagsalita na yung albularyo. "Kinulam itong taong ito. Tinusok ng matalim na bagay ang kanyang lalamunan, bababa sa kanyang dibdib, at dinaganan ng bato ang kanyang dibdib." Kwento ng aking pinsan. "Ha? Sinong gagawa nun sa kanya? Wala naman siyang kaaway." Tanong naman namin. Dahil nung una, hindi kami kaagad naniwala dahil hindi naman kami naniniwala sa mga kulam. "Pangatlong bahay mula sa court, kaliwang parte mula sa maliit na iskinita. Yan ang lugar kung saan nakatiring gumawa nito sa kanya." Sabi daw nung manggagamot. At nung tuntunin namin kung saan yung tinutukoy ng albularyo na yon, unti-unti na nga kaming kinalabutan. Isang matandang babaeng nakatira sa bahay na yon at madalas na naming marinig ang mga kwento tungkol sa kanya. Dito naalala ng isa kong pinsang babae na ilang araw bago ang pagkamatay ng aming tiyahin, nakita niyang kinausap ito ng aming tita tungkol sa matagal na nitong utang na hindi pa nababayaran. Napataas daw ng bahagya ang boses ni Tita Mercy habang kausap ito at marahil nagdamdam yung matanda kung kaya't nagawa niyang mga bagay na yon. Dahil sa konklusyon na ito, nabalot ng takot ang buo naming compound.
Ilang araw matapos ang araw na yun, dahil mag-isa na lang sa harap na bahay ang anak ng babae ni Tita Mercy, sinamahan muna namin siya na matulog doon. Isang gabi, yung pinsan namin at yung asawa niya na buntis ay doon natulog sa sala ng bahay, habang kami naman ay nasa kwarto at naglalaro pa rin ng card games. Dahil sa kainitan, binukas na lang namin yung mga kortina ng bintana, pati yung mga glass na sliding window. Hinaya na yung net na lang ang nakasarado sa kaliwang parte ng bintana. Bandang 12:00, may narinig kaming kalabog sa labas, kaya hindi kami naiwasang magtakutan. Sinilip naman namin sa labas at wala naman kaming nakita kundi isang itim na pusa. Samantala, nagising naman yung asawa ng pinsan ko na buntis na para bang may nakatingin sa kanya. Paglilat niya ng mata niya, may nakita siyang babae doon sa bintana. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa vase na pinaglalagyan ng abo ni Tita Mercy. Pumikit na lamang daw siya at nagdasal, at pagkadilat niya ng kanyang mga mata, wala na yung matandang babae. Kinabukasan, pagkagising niya, kinuwento niya kaagad sa amin at talagang kinilabutan kami. Patago naming hinintay na dumaan sa harap ng bahay ang matandang babae na yon upang makumpirma kung ito nga ba yung kanyang nakita. At nung makita niya nga ang matandang babae, agad siya pinapawisan ng malala at hindi talaga siya mapakali. Sumapit ang ilang araw. Madalas tuwing pagsapit ng gabi, habang natutulog kami, mararamdaman namin yung anak ni Tita Mercy na lagi itong nanginginig. Inaakala niya na laging lumilindol. Hindi din mapalagay ang kanyang pakiramdam. Nagpasya ang mga tita namin na dalhin din siya kay Mang Ray. Pagbaba pa lamang nila sa sasakyan, nagsalita na kaagad si Mang Ray. May kulam ka, iha. Nakunan sa video ng pinsan namin kung paano pinagpantay ng albularyo ang mga hinilit na daliri ng pinsan namin sa kamay na dapat magkapantay lamang. Ngunit nang pinagdikit ang kanya, magkapantay naman ang kanyang palad, ngunit magkalayo ang mga haba nito. Sinimulan nila ang tipikal na ritual na ginagawa kapag may kulam. Nasa pagitan ng hinalaking daliri sa paa at sumunod na daliri sa hinalaki ang kamay ni Mang Ray at binubulong-bulungan niya ang kanyang daliri. Hahawakan ng paa at maghihiyaw na sa sakit ang pinsan ko. Pilit tinatanong ang pangalan, ngunit ayaw nitong sabihin. Inutusan din nito ni Mang Ray na alisin ito ang anumang mga black magic na nilagay niya dito, at nung una, ayaw nito, ngunit kalaunan niya ginawa rin. Nagpagpag ito ng katawan na akala mo may tinatanggal sa kanyang katawan na mga dumi. Pagkatapos nito, binigyan kami ng pangontra ni Mang Ray sa kulam at sinabing ang taong iyon ay malakas ang kanyang ginagawa. Hindi lang siya basta-basta dahil napakalakas daw talaga nito. Ultimo si Mang Ray, nanghihina siya sa pakikipag-usap. Ayon din kay Mang Ray, hindi nagtapos ang galit nito sa ginawa niya kay Tita Mercy. Ay ang sunod niyang parurusahan ay yung anak nito. At kung hindi naagapan, matutulad din pala ito sa kanyang ina. Matapos nun, lumuwas na ng Maynila ang anak ni Tita Mercy at unti-unti na rin nalimutan ang kwento na ito. Ano po bang sa tingin ninyo? Totoo po kaya talaga na kinulam ang tita ko o inatake lang talaga siya? Since medyo maikli yung ating unang binasang kwento, magbasa po tayo ng isa pa. Maganda si Magdalena, mahaba ang kanyang itim na buhok, napakakinis ng kanyang balat at para siyang isang dalaga na mula sa Europa. Maganda din ang kanyang ugali, kung kaya't hindi nakakapagtaka na maraming mga kalalakihan na pupunta sa kanyang barong-barong kung saan siya nakatira upang hingin ng kanyang matamis na oo. Mayaman man o mahirap, gwapo man o hindi, ni isa sa mga manliligaw niya, hindi niya sinasagot. Lumipas din ng maraming panahon at nagkaroon ng kinakasama si Magdalena, si Fidel. Isang ordinaryong binata lamang si Fidel. Nagatrabaho siya bilang isang karpentero sa kanilang barangay. Masaya naman sa unang kanilang pagsasama
at nagbuntis si Magdalena. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli niyang may kinakasamang ibang babae si Fidel habang naglalako siya ng kanyang paninda sa kabilang barangay kung saan ito nagtatrabaho. Sa una, hinayaan niya muna ito dahil nga buntis siya. Baka nagkakamali lamang siya ng inaakala. Ngunit sadyang gago talaga ang kinakasama niya dahil sinabi nito sa kanya na nagkasawa na siya sa relasyon nila at ayaw niya na dito kay Magdalena. Buntis noon si Magdalena kaya mariin siyang tumanggi sa desisyon ni Fidel na makipaghiwalay. Umabot na rin sa punto na nagmamakaawa siya na huwag siya nitong iwan. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilan si Fidel. Dumating ang araw kung saan kailangan ng umalis ni Fidel at kitang-kita ng buong bayan ang pagmamakaawa ni Magdalena. Sigaw siya ng sigaw hanggang sa may mga dugong umagos sa kanyang hita at siya'y nahimatay. Kawawang tunay si Magdalena, marahil sinumpa siya ng langit na magdusa. Iyan ang sabi ng mga taong nakakita sa pangyayaring iyon. Pagkatapos ng nangyari, humupa na rin yung usap-usapan tungkol kay Magdalena. Hindi siya nakikitang lumabas o naglalako man lang ng kanyang mga paninda. Ngunit bago sumapit ang buwan ng Marso, may isa na namang balita ang nakaabot sa barangay namin. Si Fidel at yung babaeng pinagpalit niya kay Magdalena, parehong patay na. Ang sabi, kulam daw ang dahilan ng kanilang pagkamatay. 3 araw din pagkatapos ng pagkamatay ng dalawa, sunod-sunod namang binalita na namatay na rin si Magdalena. Nakita yung bangkay niya na nakabigti sa loob ng kanyang barong-barong nang pumunta ang isa niyang kaibigan na si Maria upang bisitahin sana siya. Ayon pa kay Maria, ang loob ng bahay ni Magdalena ay puno-puno ng mga gamit sa pangungulam at may altar din daw para sa pagsamba sa demonyo. Doon na rin mismo nalaman ng pamilya ni Fidel at ng babae niya kung sino ang salarin at wala na ngang iba kung hindi si Magdalena. Kwento ito sa akin ng aking uncle nung totoy pa siya. Legit daw talaga na maganda si Magdalena. Para nga daw si Monica Bellucci, pero mas lamang ang pagiging Pilipina. Sa inyong palagay, justifiable ba yung ginawa ni Magdalena? Okay, para sulit na sulit yung pakikinig, magbasa pa tayo ng isa pang kwento. Pakitago na lang ang aking pagkakakilanlan. Bagong lipat lang kami sa Pasig, pero hindi itong unang beses na nakapunta kami dito kasi may mga relatives din kami dito. Nung tinitingnan pa lang namin tong bahay, sinasabi ko sa mga parents ko na wag dito. Kasi parang may kakaiba, parang may mali, tsaka luma na yung bahay. Pero syempre, sila pa rin yung magdi-design. So bali ayun nga, doon na raw kami lilipat kaya nanlumo talaga ako. May salamin na nakadikit sa pader na medyo malaki doon sa banda sa may sala. Hindi na tinanggal yun nila mama para daw magamit kahit nagmamaktol na naman ako na masama talaga ang kutob ko doon. Nung kami naglilipat na kami ng mga gamit, na-weirdohan talaga ako. Kasi nagwawala yung pusa namin at lumalabas talaga siya ng bahay, ayaw na ayaw niya sa loob. Para ba siyang takot na takot? Which made me feel something weird talaga kasi kahit saan namin dali yung pusa, behave naman yun. Habang inaayos ko yung mga gamit ko sa kwarto, napako yung tingin ko dun sa banda sa may bintana, gaya yata ng aircon yun. Parang maiiyak na ako kasi lahat sila nasa baba. I can clearly feel her presence. Bumaba na lang ako upang maglinis. Sobrang kulob ng bahay. Kakaiba talaga yung ambience. Habang nagwawalis ako, nakakarinig ako ng sumisitsit, paminsan-minsan. Meron din whistle na napakahaba, pero hindi ko pinapansin. Medyo malawak yung sala. Nung nando na ako banda sa may harap ng salamin, pinipilit kong yumuko kasi ayokong makita. Palapit na palapit sa akin yung tunog. Hindi ko pa rin maiwasan na mapatingin sa salamin. Nasa likod ko yung sopa, kaya kitang-kita ko kung may nakaupo. May nakita nga ako na lalaki na sobrang tangkad,
na nakaapak dun sa sopa. Nabitawan ko tuloy kaagad yung walis. Napatakbo ko papuntang garahe kung saan nagyoyosi yung mga tito ko. Sa kakadaldal nila, hindi ako pinansin at hindi na lang din ako nagsalita. Nung matutulog na kami, dun ako sobrang nataranta kasi wala akong kasama sa aking kwarto. Pinipilit kong matulog pero pakiramdam ko may nakatingin sa akin sa may ulanan ko. Bumaba na lang ako para maghugas ng plato pero nung nasa baba ako, ramdam na ramdam ko pa rin na parang nasa likuran ko. Ramdam ko sa may bata ko na may humihinga, kaya aalis na sana ako. Kasi bilang namatay ang mga ilaw, pinili ko yung kapatid ko tumabi sa akin nung gabing iyon. After that day, tuloy-tuloy lang sila pagkatrip sa akin, pero good thing, hindi na rin kami nakatira doon ngayon. Okay, so let's go ahead and discuss the stories na binasa natin ngayon dito sa video na ito. So dun sa first story, masasabi ko lang doon napakasama naman. Maiintindihan ko pa kung ikaw yung inutangan tapos kinukulang mo yung umutang sa'yo kasi nga hindi nagbabayad. Pero the point na ikaw na nga yung nangutang, ikaw yung hindi nagbabayad, ikaw pa yung nangula, my God. Sobrang kapal naman ng mukha mo, diba? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha at lakas ng loob na gawin yun? But anyway, masasabi ko lang dyan, sana makiusap ka na maayos at kung may mga masasabi mang masama sa'yo na hindi maganda, tanggapin mo. Kasi nga syempre, ikaw naman talaga yung namirwisyo eh. Ikaw yung uutang-utang ka, wala ka naman palang pambayad. Syempre, lahat naman tayo dumadaan sa puntong hirap tayo sa buhay, talagang mahirap yung pera, hindi ka makakuha ng pera, ganyan, tanggapin mo na lang kasi talagang ikaw yung nangangailangan eh. So, kailangan ikaw yung magpukumbaba, hindi yun pwedeng ikaw yung nangutang, ikaw yung mataas ang ere. Kasi kahit sabihin mo pa na hindi naman niya nabili yung buhay mo, wala siyang karapatan na patartuhin ka na parang basura or what, pero kung balik na rin natin siguro, I think magagalit ka rin naman na ikaw yung na inutangan mo, pinautang mo nung time na nangangailangan siya pero pagbayaran na wala nang paramdam, parang kahit pitpiting ka niya, wala siyang makuha sa iyo. Siyempre dapat gumawa ka rin ng paraan para mabayaran yung utang mo. Okay. So for me, ganun dapat at huwag naman sana makapal ang face na ikaw pa yung magpapakulam. Doon naman sa second story, regarding din to sa kulam, pero this time, hindi ko naman alam kung ano bang problema dito sa lalaking ito kay Fidel. Okay? So ito po kasing si Magdalena ay sobrang maganda kasi kinumpara kay Monica Bellucci. My God, kung hindi nyo siya kilala si Monica Bellucci, alam nyo ba yung parang ano bang pangalan ng moving yun? Nakalimutan ko yung siya yung bida dun eh. Basta anyway, so parang parang may prostitute yung role niya doon. Pero napakaganda nito Monica. I-search nyo na lang kung sino si Monica Bellucci. Pero napakaganda ng face niya para siyang Diyosa. Kung gano'n nakaganda yung asawa mo, ang kapal mo naman, okay, unless napakagwapo mo rin, napakayaman mo rin, na pinatulan ka na nga niya, pero yung pangginanti mo sa kanya, nagbabae ka pa, na hindi ko maintindihan yung mga ganyan, na parang ang ganda-ganda ng asawa mo, mabait naman, hindi naman siguro sobrang sama na ugali o talagang ewan, pas pinagpapalit mo pa sa iba. Hindi ko na talaga kakonte-kontento. Siguro minsan ganyan eh. May mga karang kaibigan ako dati na meron daw siyang boyfriend na hindi naman daw, o sabihin natin pangit. Okay, maganda tong friend ko ha. Bumatol siya sa pangit. At itong pangit niyang boyfriend ay mukhang lumakas ang loob dahil nakakuha ng maganda. Aba ng babae, ang kapal talaga ng mukha, diba? Sobrang nakakapanggiga. Kaya, yes, tama lang ginawa ni Magdalena. Mabuti nga. Kasi namatay pa yung baby niya, nakunan siya dahil sa walang kwentang lalaking ito. Okay, sad lang, siguro isa pa rin ginawa niya sana, nag-move on na lang siya, I'm sure na since sa ganda niyang yun, mabait naman siya, makakahanap siya ng mas deserving na lalaki. Pero hindi ako, tama lang nakinitil niya yung mga buhay ng mga pesting yun, ng ahas niyang asawa, tsaka yung malanding babaeng yun. Okay, deserve. Okay, yun ang masasabi ko tungkol doon. Doon naman tayo sa last story. Okay, yun ang mahirap. Parang ikaw yung nakakaramdam lang ng mga multo sa paligid mo. Yung parang haunted yung bahay ninyo. Pero ikaw lang yung nakaka-experience. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko yung kapag ganyan. Siguro mababaliw-baliw ako. Kunyari, nagreklamo ako na may nararamdaman ako. Pero ako lang yung nakakaramdam. Yung sila parang wala naman silang nararamdaman. Siguro yun yung parang negative impact or yung parang downside ng pagkakaroon ng third eye. Tapos yung makasama mo saradong-sarado, di sila naniniwala.
Paano kaya yung ganun? Okay. Magdasal na lang, okay? Mabuti naman at di na sila nakatira doon kasi mukhang malevolent yung mga nandoon ng mga spirits. But anyway, I hope na nag-enjoy kayo sa mga stories natin for tonight. Kita-kits po tayo ulit sa Thursday. Sana po ay huwag kayong magsawang tumangkilik po sa mga videos natin dito po sa Kwentong Aswang at Kababalagan. So God bless guys. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye!